Ayan. Ayan, dito kami nagpa-park pero ito yung nakita ko. Tingnan nyo. Ayan. Panakot pala yun sa mga aso at pusa, yung mga stray dogs and cats na tumatae, no? At nagkakalat, naninira ng halaman. Dito rin madalas, ayan, tingnan nyo, oh, meron ng mga asong ligaw. Yun, oh, ayun, oh. Dito sa lugar na to. So, ayan, tatalian na muna natin yung mga bote, no? Para ibibitin natin. Kasi nakita natin, nakasabit yun doon. Hello everyone! This is Sir Mr. Now, Mini Dino Park in Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, ano nga ba gagawin natin, ano? Kanina po, pagdating namin dito sa Mini Dino Park in Eco Garden, doon sa pinagparkingan natin, nagulat ako, no? Sa mga kapitbahay namin. Merong mga nakabitin na parang mga kulay blue sa mga bote, no? Nagulat ako, sabi ko, ano kaya itong mga bote na to na kulay blue, no? Doon sa kanilang mga halaman. Akala ko sa kanilang mga bakod, ano? I thought para po sa mga halaman yun, ano? Baka protection or something na pampataba. Pero hindi ko talaga malaman, no? Hanggang sa pinost ko siya sa ating mga reels, shorts, and ang dami kong nakuhang kasagutan. Panakot pala yun sa mga aso at pusa, yung mga stray dogs and cats na tumatae, no? At nagkakalat, naninira ng halaman sa kanilang mga bakuran, ano? And inisip ko, bakit nga kaya, ano? Hindi ko rin kasi masagot, ano? Pero ngayon, meron tayo dito sa ating garden na ganyan. Yung area kung saan kinakalkal ng mga pusa, aso, and baka pwede nating ipangtaboy, ano. So, ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo niyan. No, samahan nyo ko. At kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. Ayan, dito kami nagpa-park pero ito yung nakita ko. Tingnan nyo. Ayan. Doon din, meron din. Ang dami. Ito pa. Tapos meron dyan. Ayan. Mga bote na kulay aso. Nakasabit dito. And we're back mga ka-MDP. Nakita nyo kanina yung sabit-sabit na yun, ano. Dito rin po sa area na to, yan, madalas po dyan mayroong kumakalkal, ano, na mga pusa. Dito pusa naman. Kasi minsan tinataihan, ano. Kasi nga po, itong ating area na to, ang nakatanim dito mga snake plants. So, yung kanilang mga potting mix is parang mga malabuhangin, ano, yung MDP soil mix. And dyan po sila minsan tumatambay, tapos yan, nangangalkal. Syempre, pag halimbawa, dudumi sila, pinakalkal nila yung lupa, no? Tingnan natin. So, eto na yung ating snake plants bedding, ano, yung aking mga variegated. Yan mo madalas, ayan, no, kita nyo. Yan, no, may mga pupu, no? May mga pupu ng pusa, tapos kinakalkal nila, no? Buti nga ngayon, may mga, yan, hindi na nila nakakalkal yung iba. At nakakaligtas, ayan, may tumubo na. Before kasi talaga hindi ako makapagpatubo dito, no. Actually, ang dami ko ditong leaf propagations. Ayan, no, kita nyo, meron tayong leaf propagations. Buti na lang ngayon, medyo konti na lang yung kumakalkal dito na lang sa gawin na side na to, no. Pero dito, ayan, hindi na. Ayan, may tubo na, oh. Ayan yung aking mga snake plants. Ang dami pa dyan leaf propagations, ayan, no. And yung iba nga dyan, ang nangyayari po, hindi na tumutuloy, no? Dahil ang nangyayari, nakakalkal na nila. Pero ngayon, so far, nakita ko, may ilan lang, ano, dito sa paso na to. May mga, yan, tayo ng pusa. Pero, ngayon, susubukan natin gumawa nung, yan, yung panakot sa kanila, no? Dito rin, madalas, ayan, tingnan nyo, oh, meron mga asong ligaw. Yun, oh, ayun, oh. Dito sa lugar na to. So, dito rin nga, yan, puntahan natin. Dito, nung naggagawa kami, hindi ko matik yung amoy kasi nga meron din dito, no. Sabi ko sa inyo, may mga aso dito ng kapitbahay na nagpupunta, no. Ayan, no, naku, grabe. Meron na naman, ayan, no, gano'n naman. Medyas, ayan, no, kita nyo, ang dami. O, ayan, damputin mo na to. Tapos maglalagay tayo ng protection dito, no.
At sige, damputin mo na yan. Yun yung problema namin, ano. Every time na meron talaga dito sa mga Bermuda, kundi dun sa mga may buhangin naming ang lugar dito naman sa mga damo, no. Mga aso ng ligaw, no. Yung pumupunta-punta. Kaya nga ngayon, gagawa tayo ng panakot sa kanila, no. Titingnan natin kung talagang effective yun eh. Kasi nga, sabi dun sa reviews, dun sa mga comments natin, sa reels, talagang effective na effective daw to, no. So usually dito sa garden namin kasi ang mga lupang ginagamit ko talaga, yan, may mga buha-buhangin kasi sa cactus and succulents natin, ano. So nagiging problema naman pag ganito, ito yung paboritong puntahan ng mga aso, pusa, at doon sila dumudumi, no, kinakalkal nila. Paano kung may halaman, ano, dahil sira na kagad yung halaman. Kaya ngayon, simulan natin, ano, nagpabili ko kiunang ng yung kulay blue, yun, basta mamaya makikita nyo yan, and yun yung gagawin natin, ano, kasi sabi sa reels, yun daw yung talagang ginagamit, no, at tinutunaw, kasi hindi ko maintindihan kung ano ba yung ginamit doon, pero sabi nila yun daw powder na yun, mamaya makita nyo. So eto na, sasahod na tayo ng tubig, ano, at ito yung pinabili ko kay unang kanina, kasi sabi dun sa yan, crowdsourcing natin sa reels, ito yung ginagamit. Actually, ang tawag po dito is tina, no, yung pampaputi ng damit, or nagiging bluish yung damit pag ilagay nyo, no. Pwede rin siguro jobus na blue, no, basta blue ang kulay, kasi blue yung nakita natin. Pero nung nag-search ako sa internet, sabi nila pwede rin daw ang violet, no. Pero usually ang lahat ng nakikita ko nung naglalagay doon sa mga kapitbahay namin, kulay blue siya. So ito na lang tina yung gagawin natin. Tapos pinakuha ko si unang ng mga bote. Ayun si unang mo. Nang, mati ka muna. Ito, mga bote, gagawa kami ng project. Ayan, project namin. So, kasya na kaya ito dun sa mga kinuha nating bote? Sobra pa yan. Sobra pa yan. O, tama na to. Tama na muna. Tapos ilan lalagay natin? Unang. Ayan, bote, ganito. tatlo. O, lagyan mo na ng tina. Hindi ba ito mahawa sa kamay? Hindi, ano lang yan. Ano? Mild lang yan. Sige, okay na yan. Okay na yan. O, ito na. So, lagyan na natin. Haluan mo na ng tina. Siguro mga ilan kaya. Tingnan natin kung magiging blue na siya. Ay, oo nga. Yan o. Oh, wait lang. Dalawa lang yan, effective. Effective na dalawa dyan. So, yan. Naghahalo kami ng tina ni Unang. And buo pa yata. Dalawa lang. Dalawa siguro. Dalawa. So, yan. Dalawa na. Ayan. Ganun. Yan, tingnan natin kung kukulay na yan. Yan, tingnan natin. Hindi pa siya, kulang pa. Oo. Kasi nakita ko doon medyo may pagka blue talaga eh. Kasi konti-konti lang to. Nakakadalawan na tayo, no, sa isang tatlo na yan, bale. O siguro ito mga ilang galon kaya yan. 2 galon yan. Mga 2 galon. Ano na kaya yan? Tingnan natin kung mablue na siya. Ayan, o. Ayan, pwede. Kaso malabo pa rin eh. Isa pa. Todo na natin. Sige, todo mo na nga lahat yan. Ilan yan? 5? O, todo na natin. 5 kasing supot yung pinabili ko kay Unang. So, ayan. O, baka hindi pa kumukulay. Haluin mo ang buti. Meron pa yun sa ilalim. Dapat kasi yung blue. Kasi nakita ko parang blue. So, ayan, ilan na yan? 5. Bali pang 5 yan, yung tinatanggal mo na yan. So 5 na yung nilalagay namin tina. Ba't kaya tinawag yan na tina? Ano? Si Tina siguro. Si Tina to. Si Tina to. Naka-invento nito. Naka-invento nito. O sige, ayan na. Yan, pwede na siguro yan, no? Ayan, sige, haluin mabuti. So yan. And lalagyan na natin. Tingnan natin kung gano'n ito. Alin ba yan? Siyempre, gagawa natin yan ng project. Kasi ito daw, panaboy. Ayan na, blue na siya. Pag sampu yan, makulay na. Blue na siya. Oh. Kita na yung pagka-blue na. Yan. And sige, punuin mo muna yung mga bote natin. And ito malaki. Yan.
Yan, punuin mo na yan. Mga empty bottles lang po yung gagamitin natin. Tapos, this one pa yung isa. Yan. Tatakpan natin yan. So, kita nyo. Blue. Pwede mas blue pa siguro dyan. Pero ayan, blue na po siya. Mga ano pa yan? 5 peraso. Ayan, ang dami. Ang dami pala nating nagawa, ano? Grabe. Ito is, ano na to eh. Parang, may 1 litro ba yan? Meron. Ayan, Parang, ito. isang Iloko litro nito. yan. Tapos yung iba, parang 200 ml ano. O 250 ml. Ayan. Ito nyo naman. Ito, ang laki nito. O, yan. Tapos, lagyan, takpan mo na. Takpan mo muna, tapos saka natin. Ano, marami pa kaming nagawa, marami pa kami natira, pero lalagyan din namin yung mga yan. Pakita ko lang muna sa inyo yung ating mga bote na mayroong kulay blue na liquid, ano. So, ayan, tatalian na muna natin yung mga bote, no, para ibibitin natin, kasi nakita natin, nakasabit yun doon. Yan, sige, tali mo mabuti yan. Isa lang. Oo, Isa lang. yan, isa lang. Isa lang. Tapos, yan, isang tali, ayan. Tapos ito para pambibitin natin. Yan, ayan, meron na tayong nakabitin, pambitin. O, sige, tali mo na yung iba, ha. Tatali na lahat. So, ayan, lalagyan na namin yung iskiri, si iskiri taga-tali. Yan. Tali mo dyan, kailangan nakabitin, ano. So, ayan. Yan, tali natin yan. Yan. Kasi itong side na to wala na naman, ano. Pero pwede rin natin yung lagyan. Kaya lang, yan muna kasi dyan ako nakakita ng ebak, eh. No, tsaka kulkul. Ayan. Oh, di ba? So, ayan, meron pang ano, baka tayo. Ayan, may label. Ayan. Ayan, meron na tayong na kulay blue. Ayan. And, sa iba naman, doon sa may, ayan, si Una may dala. Doon na tayo maglalagay. Maglalagay ka pa ba dito? Isa? Pero dito okay na, isa lang naman yung pinupuntahan dito ng mga, ano. O, doon tayo sa mayroong garden. So, eto na. Dishwashing na. Ayun, patingin mo naman yun. Dishwashing. Nilalagay na kami doon. Sabit mo na doon. Dito talaga marami. Ayan. Uy, lagarin nyo nga to. Mamaya. Gagawin ako project. Ayan. Sige, kapit mo na. Isang ruler. Diyan. Oo. Saan? Oo, madami talaga. Gagawin yung ganun. O, dali, kabit mo na dito. Dali, yan, dyan. Diyan may tae kanina eh. Ito, gitna. Yan, oo. Yung Christmas light. Pag nasanay na sila dyan, baba mo konti. Hindi makikita yun. Baba pa. Yan. Yung tapat lang sa uso ng aso. Baba pa konti. Ano? Babaan mo raw, konti. Baba pa konti. Naniniwala ka dito sa ito. Ayun. Naniniwala ka ba dito? Sa project. Di ba? Hindi ba dun sa laba? Biso, puro ganyan lang yun. Oo. Lalo na yung mga naninilaw na uniforme. Ayan, dali, kabit mo na. Oh, eto pa. Dito. Diyan ulit. Diyan na lang, oo. Hindi naman tumatay sa iba. Saan pa ba tumatay? Diyan sa bakod ni Ate Bes. Doon, dito. Yan mo doon. Yan. Pero kalokohan. Diyan ba? Dito mababa para makita ng ano. Ma. Ayan, okay na. Ganyan. Ano eh? Ayan, diyan. Diyan din tumatay din dyan minsan. Yan. Ayun malaki sa lalim. So, yan. Ayan yung malaki. Ikaw na bahala. Tingnan nyo na. O, pansinin natin, ano. Ito kasi, kaya yan nilalagyan ng blue. Ewan ko, may mga nabasa ako, hanggang ngayon daw, parang, ayan, dyan mo lagay yan. Sinesearch pa nila kung ano nga yung reason, kung bakit natatakot dito yung mga aso at pusa, ano. Sabi dun sa nabasa ko, parang, sa paningin ng mga aso at pusa, takot sila. Pero meron naman daw ilan na hindi naman natatakot yung mga aso at pusa nila. Sabi naman nung iba, naamoy daw kasi yung human touch dito. Kasi di ba hinawakan ng tao. Ewan ko, parang ganun. Tapos, yung moving naman na, yan, pag move nung bote, hindi daw kinakatakutan. Tapos, meron naman nagsasabi na yung reflections daw nung, yan, yung tubig na blue sa mga aso, kakaiba daw, no? Parang natatakot na bubulag sila, ganun. I don't know, pero sana merong makapanood sa atin na expert, tapos paliwanag, no? Para sagutin sa comment kung ano nga yung reason kung bakit natatakot. Pero sabi talaga nila, effective daw talaga to dun sa mga aso at pusa na tumatae, no, sa mga garden, ano, natataboy daw. And syempre gusto natin proteksyonan yung ating mga halaman.
And syempre pag nagkalkal yan, pag natanggal po yung mga roots niya, na-uproot, syempre papangit na yan, ano. Kaya gusto natin mapanatili silang naka-intact yung lupa nila, no. At the same time, syempre para hindi rin mabaho, ano, kasi madumi yung minsan po kasi yung mga tae ng aso, ng pusa, meron din yung masamang epekto sa mga halaman, ano. Unlike ng mga chicken manure, mga Carabao manure na halo natin, no, pinapataba natin sa lupa. Pero pagdating sa mga aso at pusa na mga tae, parang nagiging acidic yung lupa, no, kapag nasasama sila. Kaya yan, mainam na talagang hindi sila taihan ng mga aso at pusa para maganda rin yung garden natin, no? So ayan, may mga kasabit na tayong mga blue dyan na yan, effective daw yan talaga, no. And I hope sana wala nang tumae dito sa ating garden. Bagong ano ko pa lang naman to. Talagang develop natin tong ating garden dito, eh. Sana wag tambayan ng mga pusa at aso na ligaw para taihan, ano. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating vlog for today. And comment kayo dyan kung gumagamit rin ba kayo nito sa inyong mga garden. Pantaboy ng aso at pusa, ano, at gaano ka-effective yan, ano. Comment ko lang po sa ating comment section para mabasa ng iba nating viewers. Ayan, thank you so much sa lahat na nag-like, nag-share at nag-comment na ating video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, at syempre mga related sa pag-protection sa ating garden, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag niyo pong kalimutan i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaco or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaco, sasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!